pansamantalang paglaya. Ma'am, hingi lang po rin kami ng reaction. Sinabi kasi ni VP Sara na may may bansa na nahandang tumanggap kay dating Pangulong Duterte sakaling mapagbigyan yung kanyang interim release. Ano po reaction ng Malacanang? Nagbunga naman po yata ang madalas niyang pagbabiyahe. So kung yan ay good news po sa kanila at kung ano po magiging desisyon ng ICC, tatanggapin naman po yan ng pamahalaang Marcos Jr. A claim denied by Auntie Claire Castro. Fake news raw kumbaga dahil ang sabi talaga ng Malacanang, kung papayagan ng interim release ni Duterte, edi good for them. The palace will not object. The Marcos administration will not object. Kasi nga, they respect the supposed incoming favorable decision of the ICC sa interim release ni Duterte. If ever that may be the case. Wala namang kasing magagawa. Desisyon yon ng korte. Isama mo pa yung resolution overwhelmingly passed by the Senate of the Philippines para hikayatin ng ICC na pauwiin na siya at payagan ng ICC ang interim release / house arrest with only but 3, Kiko, Bam, Risa, and 2 abstain votes na kumakalaban dun sa majority na bumoto nga para ipasa yung resolusyon. Kasama pa sa mga dinagdag na dahilan kung bakit hindi pinayagan si Duterte ay dahil sa mga pinagsasabi ng kanyang mga anak. Kawawa naman, masyado kasing dada ng dada sina VP Sara at Baste Duterte. Ayan tuloy, kasama sila sa mga rason kung bakit hindi pinayagan sa interim release si Tatay Diggs. Nagsalita raw kasi si VP Sara sa isang rally na i-jailbreak niya raw si Duterte kasi nga gusto niya nang pauwiin sa Davao. Coupled with Baste being